kami ang pangkat upang magbigay ng mga impormasyon patungkol sa kalayaan. Atin po itong simulan sa isang prayer na ililid ni Precious. Salamat po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this meeting. Help us engage in meaningful discussion, allow us to grow closer as a group and nurture bonds for community. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yun po ay at kaya sa pangitan niyo. Okay, Farah, pwede mo na simulan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Farah, reporter ng Pangkat 5, at ibibigay ko po sa inyo kung ano nga ba ang kahulugan ng kalayaan. So, ang kalayaan ay maituturing na isang karapatan. Bagamat sinasabing ikaw at bawat isa ay malaya o may karapatang gawin ang gusto, hindi dapat ito makalabag o makaapekto sa karapatan ng iba. Ang kalayaan ay dapat tinatamasa upang ang bawat tao ay magkaroon ng kakayahan na gumawa ng mga bagay, desisyon, at iba pa na alinsunod sa kanilang pansariling interes, at hindi nakasunod lamang sa ibang tao o bagay. Mahalaga ang pagiging malaya ng isang tao, ngunit ito rin ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi maaaring maging malayang tunay ang isang tao, kaya naman may mga batas at alituntunin na gumagabay at naglilimita sa kakayahang maging malaya ng isang tao upang hindi ito tuluyang maabuso. Kaya po tayo may mga batas na sinusunod upang malaman natin kung hanggang saan nga lang ba ang ating makakaya upang gamitin ang ating kalayaan. Halimbawa na lang po sa ating kalayaan ay ang naging makasaysayan sa mga Pilipino. Ito po ay ang noong ika-4 ng Hulyo, 1946. Matatandaan natin sa panahong iyon, pinaniniwalaang isinauli ang hangad ng kalayaan ng mga Pilipino ng mga mananakop na Amerikano laban sa Hapon. Ibinaba ang bandilang Amerikano at itinaas ang bandilang Pilipino. Nawala ang tanikala, nawala ang gapos. Sa unang pagkakataon ay naging malaya ang mga Pilipino. Sa pangyayaring iyon, makikita natin kung ano nga ba ang kalayaan. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pahayag, Farah. Ito naman po ay papasundan ni Jamaica. Maaari na salamat. Ako naman si Jamaica, ipapaliwanag ang pahayag ni Cruz noong 2012. Ano nga ba ang ipinaliwanag ni Cruz? Sa paliwanag ni Cruz noong 2012, ang malayang pagpili o freedom choice o horizontal freedom ay tumutukoy sa pagpili sa kung ano ang tingin ng taong makakabuti sa kanya. Pinipili natin ang isang bagay dahil nakikita natin ang halaga nito sa atin. Halimbawa, kailangan mong bumili ng bagong sapatos dahil sira ng iyong ginagamit. Sa pagpunta mo sa isang department store, pagpili ang sapatos kaya't naghanap ka ng komportable sa iyong paa, bagay o angkop sa iyong personalidad, estilo at pamantayan ng pagpanamit na inaasahan ng iyong mga kaibigan sa iyo at kung saan ito gawa. Ayon sa
paliwanag ni Cruz noong 2012, ang malayang pagpili o total freedom ay nagpapakita ng konsepto ng pili at sa personal na pagpahalaga at kagustuhan ng tao. Ito ay pagpili na nakarot sa sariling kalayaan ng individual na magdesisyon kasi sa kanyang mga pangailangan, gustuhan at sariling pananaw. Sa kanyang halimbawa ng pagpili ng sapatos, ito ay isang demonstrasyon ng malayang pili dahil inuna ng individual ang kanyang sariling kagustuhan at pangailangan. Ay nagpasya batay sa komportableng sapatos para sa kanyang paa, angkop sa kanyang personalidad, estilo at mga panuntunan ng pananamit mga importante sa kanya. Hanggang doon lamang po. Thank you. Salamat po. Okay, salamat Jamaica sa iyong malayang pagpapahayag. Ngayon ay dadako naman tayo sa pahayag ni Ashley. Ashley, maaari mo nang simulan ng iyong pagsasalita. Salamat. Ayon naman sa pahayag ni Johan, ang fundamental option ng pagmamahal ay isang panloob na kalayaan or inner freedom. Ito ay ang kalayaan o karapatan nating magmahal kahit kailan natin naisin, kung sino ang ating naisin, o kahit pa kung saan natin isasagawa ay walang problema. Ang halimbawa nito ay sina Viktor Frankl, Nelson Mandela at Benigno Aquino Jr. Lahat sila ay kapwa na kulong ngunit malaya pa rin silang mahalin ang kanilang kapwa o kung sino mang naisin nila. Sa madaling salita, ang kalayaan ay ang makita ang kapwa at mailagay siyang una bago ang ating mga sarili. Kung malaya ang tao mula sa pagiging makasarili at maiiwasang gawing sentro ng kanyang buhay ang kanyang sarili lamang, magkakaroon ng puwang ang kanyang kapwa sa kanyang buhay. Gagamitin niya ang kalayaang ito para tumugon sa hinihingi ng sitwasyon at pagkakataon. At ito ang tinatawag nating pagmamahal sa kapwa. Hanggang dun lamang po ang aking bahagi. Salamat. Okay, salamat sa iyo at malawak na ang pagkakaintindi mula sa kalayaan. Ngayon ay ako naman ang magpapahayag patungkol sa kalayaan. So, tatalakayin ko ang konklusyon batay sa pahayag ni Cruz at pahayag ni Johan. Ang pahayag ni Cruz ay nangangahulugang pagsasagawa ng isang aksyon o kilos na nakabatay sa pagpili na walang humahadlang sa isang individual. Sa kabilang dako, ginagawa naman ito batay sa tingin niya sa kung ano ang sa tingin niya ng isa ang nakabubuti para sa kanya. Batay naman kay Johan, sinasabi niyang panloob na kalayaan ang pagmamahal sapagkat isa ito sa mga angking natatanging kakayahan na ipinagkaloob sa tao na maaaring gamitin ng kahit sino man na walang bumabalakid sa kanya. Upang buuin ang kaisipan, ito ay nagkakaiba lamang sa paraan ng pagdi-deliver at kahulugan, ngunit ang gawa ay parang tumutukoy sa kalayaan. Maraming salamat. Sumunod naman si Pintor. Pintor, maaari ka nang magpahayag ng iyong kaalaman patungkol sa kalayaan. Paano nga ba masasabing ang tao ay isang ganap na malaya? Masasabi ng isang tao ay ganap na malaya kung may kakayahan siyang gumawa ng isang bagay nang walang umahadlang, pumitigil at nagbibigta rito. Tulad nga ng sinabi kanina, dapat ang kilos na gagawin na ginawa ay hindi nakakaapak ng karapatan at kalayaan ng iba. At dapat rin ito ay walang masamang epekto sa iyong kapwa. Masasabi ding malayang isang tao kung valido ito ang kanyang rason upang gawin ng isang bagay o kaya naman ay tama niya magagamit ang kanyang kalayaan para makatulong, mapangulad at mapaglingkuran ang kanyang kapwa at bansa. Ayun lamang po.
Okay, salamat sa kaisipang iyan, Pintor. So, ang sumunod naman ay si ang magbabahagi ng kaniyang kaalaman patungkol sa kalayaan. Salamat. Paano pananatilihin ang kalayaan at paano ito gagamitin sa tama? Magagamit ng maayos ang kalayaan kung alam mo ang kahihinatnan nito. Ang sabi nga nila, kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad. Ang iyong kalayaan ay hindi dapat nakakatapak ng kalayaan at karapatan ng iba. Katulad na lang sa kasabihang may freedom ends when the freedom of others begin. Ang ibig sabihin nito ay may kalayaan kang gawin ang iyong gusto, ngunit wala kang karapatang tapakan ng kalayaan ng iba. O may kalayaan kang makapagsalita pero wala kang karapatang patahimikin ng iba. Ang tunay na kalayaan ay mapanagutan, kaya ito ay inaasahang gagamitin sa paggawa ng naaayon sa kabutihan at batas moral. Yun lamang po, salamat. Salamat ng marami, Precious. So, sa huli naman, si Eliza ang magbubuod ng kaisipan ng kalayaan. Okay, Eliza, maaari mo na itong simulan. Salamat. Sa pagtatapos ng ating talakayin, nais kong ibuod ang mga pahayag ninyo. Ang sabi na ang kalayaan daw ay tumutugon sa gawain ng paglilingkod at pagmamahal. Inihambing ang dalawang pahayag ni na Johan at ni Cruz. Ang pahayag ni Cruz ay ang kalayaan daw ay tumutukoy o bumabatay siya sa sarili niyang pananaw, sa sarili niyang kung ano yung feel niya na gusto niya, kung ano yung gusto niyang i-desisyon sa buhay niya. Wala siyang binabatayang iba kundi ang sarili niyang pananaw. Samantalang si Johan naman, ang sabi niya ukol sa kalayaan ay ito ay tumutukoy sa panloob na kalayaan. Ang ibig sabihin noon ay tumutukoy ito sa paggawa ng mabuti at hindi lamang ang pansariling gusto ang tinutukoy ni Johan, kundi ang paggawa ng mabuti at pagmamahal sa iba. Ngayon, tandaan tayo ay binibigyan ng kalayaan para magawa ang ating gusto na hindi pinapakialaman ng sino man. Ngunit tandaan ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Sa pahayag na ito, kailangan hindi natin abusuhin ang ating kalayaan. Bawat tao ay may kaakibat na kalayaan simula nung ipinanganak pa lamang sila. Ngunit, nalalabag natin ito kung tatapakan natin yung kalayaan ng ibang tao, tatapakan natin yung rights ng ibang tao. Kaya kailangan, pag ginagamit natin ang ating kalayaan, malaya tayong ipahayag ang ating sarili, ngunit ito ay may limitasyon at kailangan hindi ito nakakasakit o nakakatapak ng ibang tao. Ayun lamang po, salamat. Salamat. Okay. Dito na po nagtatapos ang presentasyon ng pangkat 5. Naway marami po kayong nakuha kaalaman batay sa kalayaan. Maraming salamat po sa kooperasyon ng lahat. Muli, salamat po sa inyong lahat.